Magandang araw po sa lahat. Ngayon ay aalamin natin kung ano at paano gagawin ang satihiyang buhay mo, ganap ko. So alamin natin kung ano nga ba ang satihiyang ito. Sinasabi dito na ang satihiyang buhay mo, ganap ko ay nagbibigay pagkakataon sa mga mag-aaral na magpakita ng kanilang interes at kahusayan sa pag-arte. Sa pamamagitan nito, matatalakay ang katauhan ng karakter sa gagawing palabas. Ang layo ng satihiyang ito ay isadula ang pangunahing tauhan sa kwento at bigyang buhay ang kanilang salita, gawe at kilos sa paraang may pakita ang autentikong pangyayari sa buhay ng tao. So ibig sabihin, ang satihiyang buhay mo, ganap ko ay nagbibigay pagkakataon sa mga mag-aaral na magpakita ng kanilang interes at kahusayan sa pag-arte. Sa pamamagitan nito ay matatalakay ang katauhan ng karakter sa gagawing palabas. At ang layo ng isatihiyang ito ay para isadula ang pangunahing tauhan sa kwento at bigyang buhay ang kanilang salita, gawe at kilos sa paraang maipakita ang autentikong pangyayari sa buhay ng tao, bigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na ipakita ang kanilang interes, talento at pag-unawa sa karakter ng isang kwento. At sa pamamagitan din nito, ang mga mag-aaral ay gumaganap bilang tauhan ng kwento at inilalabas nila ang emosyon, kilos, ugali at pananaw ng karakter at nakakatulong din ito upang mas maintindihan nila ang tunay na kalagayan at karanasan ng tauhan. At ano nga ba ang satihiyang ito at ano ang layunin ng isatihiyang buhay mo, ganap ko? Una ay para maisadula ang pangunahing tauhan sa kwento, maipakita ang tunay na damdamin, gawe at kilos ng karakter, malinang ang kakayahang makipagkomunikasyon at makipag-ugnayan sa iba, at mapalakas ang kumpiyansa ng mga mag-aaral sa pagsasalita at pag-arte, at panghuli ay para palalimin ang pag-unawa sa mga sitwasyon sa kwento at sa buhay ng tao. Sunod ay sinasabi dito na sa stratehiyang ito ay kailangan ng pangunahing tagaganap o lead actor sa Ingles at mga kasamang tagaganap o supporting actor, isang director o direktor na siyang magbibigay ng panuto sa kung ano ang gagawin ng pangunahing tauhan at anong katauhan ang kanyang ipapakita. Ang director din ang siyang magiging tagamasid sa anong emosyon o damdamin ang ipapamalas ng pangunahing tauhan. So, ibig sabihin, ang satihiyang ito ay kailangan may mga tauhang gaganap. Sinasabi dito na ay may pangunahing tagaganap o lead actor kung saan siya ang gagampan bilang pangunahing tauhan at kailangan malinaw niyang maipakita ang emosyon, kilos at personalidad ng karakter at siya rin ang sentro ng kwento o eksena. Kasunod ay mga kasamang tagaganap o supporting actors kung saan sila ang gaganap bilang mga tauhan na nakapaligid sa pangunahing karakter at tinutulungan nilang maging mas malinaw ang mga pangyayari at sinusuportahan din nila ang lead actor para maging mas makatotohanan ang eksena. At ang panghuli ay director o director kung saan siya ang tagapamahala ng buong pagsasadula at siya ang nagbibigay ng tagubilin kung paano kikilos, magsasalita at magpapakita ng emosyon ang mga aktor. At panghuli ay binabantayan niya kung tama at angkop ba ang pagganap ng bawat isa. So naiintindihan po ba kung ano ang satihiyang buhay mo, ganap ko? Ngayon ay dumako naman po tayo sa batayang teoretiko. So sinasabi dito na ang pagsasadula ay buhay na ilang dekada na ang nakalipas. Sinasabing ang pagsasadula ay lumilinang sa cultural na competency na nagbibigay oportunidad sa mga mag-aaral na matuto ng material sa ibang perspektiba. So ibig sabihin ay matagal nang ginagamit ang pagsasadula o role play sa Ingles bilang isang epektibong paraan ng pagkatuto at pinapatunayan ng mga pag-aaral na nakakatulong ito sa paglinang ng cultural na competency at interpersonal skills sa mga mag-aaral. Sinasabi din dito na
ni David Hazar et al. Of 2003 sa kaniyang pag-aaral na pinamagatang Using Roleplay to Develop Cultural Competence kapag ang mga mag-aaral ay makikilahok sa pagsasadala is they will take on a new persona. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa o pagkukuro na magkaroon ng responsibilidad ang taong gaganap ng isang papel o katauhan. Sa paggamit nito at pagganap sa tauhan ay matuturuan ang mga mag-aaral na magkaroon ng interpersonal na kakayahan. Mahalagang magkaroon ng ganitong estratehiya na kung saan malilinang ang kakayahan ng mga mag-aaral hindi lang sa pagpapataas ng kumpiyansa sa sarili, pati na rin ang pag-unawa sa kalagayan ng tauhan na kaniyang gagampanan. So sa pag-aaral ni David Hazar et al. Of 2003 sa pananaliksik na Using Roleplay to Develop Cultural Competence, sinasabi nila kapag ang mga mag-aaral ay makikilahok sa pagsasadula is they will take on a new persona. Ibig sabihin ay kukunin nila ang pagkatao ng ibang tao. Ibig sabihin ay nagiging bahagi sila ng karakter na ginagampanan nila at mas maiintindihan nila ang damdamin at sitwasyon ng ibang tao. Natututo din sila na magkaroon ng responsibilidad sa papel na kanilang ginagampanan at malinang ang kanilang pakikipag-ugnayan, pakikiramdam at pag-unawa sa perspektiba ng iba. So bakit nga ba mahalaga ang satihiyang buhay mo ganap ko? Kasi pinapatibay ang kumpiyansa ng mga mag-aaral at pinapaunlad ang komunikasyon at pag-unawa sa kapwa at ipinapakita ang kwento sa mas tunay at masining na paraan at panghuli ay binibigyan ng karanasang pampagkatuto na hindi lamang nakasulat kundi nararanasan din mismo ng mga mag-aaral. So sa madaling salita, ang buhay mo ganap ko ay isang makabuluhang satihiya kung saan ang mga mag-aaral ay gumaganap bilang mga tauhan ng kwento, ibinabahagi ang kanilang talento sa pag-arte at natututo ng mas malalim tungkol sa buhay, damdamin at karanasan ng tao. So, ngayon ay naiintindihan na natin ang satihiyang ito ay aalamin naman natin ang mga paraan sa paggamit nito na itatalakay sa susunod na reporter na si Miss Catlea. Maraming salamat po. Ngayon, alam niyo na kung ano ang definisyon ng buhay mo ganap ko at ang kanyang batayang teoretiko. Ngayon ay alamin natin kung paano nga ba ito dapat gamitin. Una ay pumili ng mag-aaral para sa lead cast, supporting cast at director. Sa hakbang na ito, tinatalagang mga mag-aaral ang gaganap ng pangunahing tauhan, mga pantulong na tauhan at direktor. Nakakatulong ito upang magkaroon ng malinaw na daloy at role assignment ang gagawing pagsasadula. Pangalawa ay bigyan ng pagkakataon ang bawat grupo na pumili ng paksa o tema. Pinahihintulutan ang bawat grupo na pumili ng paksa o temang kanilang isasadula. Mahalaga ito upang magkaroon sila ng kontrol at malikhaing partisipasyon sa kanilang pagsasadula. Pangatlo, ang direktor ang magiging punong abala sa pagsasadula. Ang direktor ang mag-uutos, mag-aayos ng eksena at gagabay sa kanyang kasamahan sa pag-arte. Siya ang magtitiyak na maayos, malinaw at lohikal ang pagkakabuod at ang pagsasadula ng napiling paksa. Bigyan ng 5 hanggang 10 minuto ang bawat grupo upang makabuo ng palabas na magpapakita o ipapalutang ang tauhan sa kwento. Dito nasusubok ang mabilisang pag-iisip, organisasyon at kooperasyon ng bawat miyembro. Panglima, ang ibang grupo ang siyang mag-aanalisa at susuri sa ginawang pagsasadula ng kaklase. Sila ang magbibigay ng feedback, magsusuri sa ginawang pagsasadula at magbibigay puna batay sa tema, pagganap ng karakter at mensahe ng dula. Nakakatulong ito upang malinang ang critical thinking at kakayahang magbigay ng makabuluhang obserbasyon.